May pag ganun din. So, okay lang ba sa'yo yung medyo ganun nga na nalilinya ka sa tipo lawyer din, tapos parang abuso rin, parang ganun. Oo. Siguro mas komportable ka pa sa kailangan na rin ng kailangan na rin ng balance. Balance. So, sa next naman siguro iba naman. Iba naman. Okay. Pero anong reaction mo habang pinapanood mo? Nainis ako sa sarili. Ay, yung last part. I-cringe ako. Ang galing, di ba? Thank you. Jameson. Kung interview namin. Congratulations, Jameson. So galing. Ang galing. Papicture lang, Jameson. Ano meron sa baba? Spread the word. October 16 na po ang Guilty Pleasure. Salamat po na marami. Of course, Jameson Blake! Thank you so much for making the time to be here. Thank you for the support, guys, and I hope you guys can spread the word, and I hope you guys enjoy this film. We all enjoyed it, and we all worked hard for this project, and I hope you guys will enjoy this film. Thank you so much, Jameson. Next, Direk Connie Makatuno. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat at nandito ngayong gabi para mapanood natin sabay-sabay ang aming pelikulang Guilty Pleasure. October 16 bukas po. Opening na po. Actress Lovie Po! Hi, good evening everyone. First of all, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Thank you so much for being here with us tonight. And yes, I would like to dedicate po this film to three beautiful souls. To Mother Lily, this one's for you po, and to my mentor, Tito Leo. I dedicate this film to you. And of course, Direc's mom, whose Miss Florentine, na birthday po ng mom ni Direk ngayon. And it's nice that we have three angels guiding us today. So thank you po. Thank you so much. Kaya naman once again, palakpakan natin Guilty Pleasure. In a few minutes po ay mapapanood na natin. But for now, yes po, few seconds for photo op. Come on. Yes, please use our official hashtag Guilty Pleasure Film. Alright, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. This time po, as a barkada, mag-groovy tayo. So let's face the screen to our cast and direct. Ayan. Okay guys, no, ayun nga, nakita naman natin talagang dinedicate ni Lovie po yung movie na Guilty Pleasure kay Mother Lily, of course, na pumanaw na kamakailan nung August. And then, of course, kay Leo Dominguez din ang kanyang manager na pumanaw na rin. Of course, sa mami ni Direk. Anyways, ayan, so alam niyo sa totoo lang guys, ako magre-recommenda ako para sa mga mahihilig sa mga mature na film na medyo slight mature naman, hindi naman sobrang mature as in bold na bold, hindi naman ganun yun. But anyways, kung mahilig kayo sa mga tema ng mga sensitive topic, of course, lalo ngayon napapanahonan yung mga harassment, etc., diba? So, eto, perfect itong movie na ito para sa inyo, para lalo yung mga babae. So, maraming matututunan dito kasi isa sa mga naging tema nga nito ay, or parang tinuro din dito, ay yung kung paano lumaban dapat ang isang babae na kahit na hindi dapat nananahimik, na talagang pag may nangyari sa kanya, maglabas ng boses, hindi pwedeng mananahimik. But ganun yung tema. But anyways, ayan, nakita nyo naman, marami rin nag-attend ng premiere night ng Guilty Pleasure. Of course, nagsuportahan niya sila Kira, sila L.A., si Jillian Vicencio, si Joao Constancia, at marami pang iba. Ako natutuwa ako because I like it yung nagsusuportahan. Although, of course, may mga pelikula rin sila sa Regal Films. Ayan, si Dustin Yu na napakaganda ng role sa Guilty Pleasure, no? So, talagang at least doon, bagay na bagay sa kanya yung character niya na isang I don't know, ako parang feeling ko parang nabubwisit ako sa kanya yung mga ganyan. So, anyways, showing na ang Guilty Pleasure ngayong October 16. So, sana talaga panoorin to, supportahan ng mga
ng mga ng mga Pilipino, ang mga pelikula natin. Although syempre ang bibigat, ang hihirap din ng mga kalaban. So sana lang talaga So ayan, of course, ito nakita naman natin parating papunta sa kanilang upuan ang mga artista. So ako, I love it, yung ayan, si Jameson, kanina si JM. So talaga sila, pag may nakikita din silang member of the press, they were the ones na talagang lumalapit, nakikipagkwento. Ayan, nagbibigay kumbaga nagbibigay respeto. So, ako hindi ko nakikwento yung kabuuan ng pelikula, pero ang masasabi ko lang, tama talaga si Lovie. Talagang grabe si JM de Guzman. Hindi ko alam kung paano niya ikikwento sa kanyang girlfriend na si Donalyn Bartolome. Pero alam niyo, manonood naman talaga si Donalyn. Sabi niya nga, hindi lang sinagot ni basta may pa-black screening daw at kakasama niya na si Donalyn. Of course, I'm sure mga fans nila ang magpapa-black screening bilang support. Nakakatuwa yung ganito kung before si JM mo lang nakakasama sa mga black screening na ganyan. Ngayon meron na, kaya nakakatuwa. At sana nga ay mas dumami pang mga black screening kung paano natin sinusuportahan din yung mga ibang movie, mga ibang local film. Sana ganun din ang support sa mga ganitong pelikula. Kasi pag hindi pa kasi natin sinuportahan, ano na mangyayari? But anyways, ayan na, nakita nyo naman ilan sa mga eksenang ikakaloka nyo na ginawa ni JM kay Lovie po, yung pinasubo ang daliri niya. Dito ko sa last part sinabi talaga. And of course, may eksena doon na talagang inano niya ng yelo yung katawan ni Lovie po, and then dinilaan niya. Nakakaloka ang haba ng dila ni JM de Guzman. Sabi niya talaga, yun, nagki-cringe siya talaga nung pinapanood niya, nagki-cringe siya, yun ang nararamdaman niya, naiinis siya. Although siyempre, ayun nga, sa latter part ng movie kasi makikita niyo talaga, dun lalabas talaga kung ano ba talaga kung karapat dapat ba talaga. Ayoko ikwento para at least mapanood nyo naman, kasi sayang naman kung ayan si Joao, kanina nakuhanan ko rin siya. So, I know, nalulungkot lang ako kasi parang marami ring artista na ngayon hindi na namin madalas nakikita. Kasi syempre, ang social media, maingay siya ngayon. Ito si Brian po, of course, kilala naman natin si Brian. Anak siya ni Senator Grace Llamanzares, and of course, pamangkin siya ni Lovie po, yun ang tawag nga niya. So, since wala daw sa Pilipinas si Senator Grace po, so, kaya si Brian ang nag-attend at pumunta. Yan, kanina si Jillian Vicencio na iba na naman ang hairstyle. So, but anyways, ayun na lang, ganun na lang muna for now. Sana lang, humihiling lang ako na kahit paano sana tangkilikin din naman natin ang mga pelikulang Pilipino. Although, of course, kung ang pinanood nga natin, yung Demi Moore movie na sobrang bold na R18, sana this time, bigyan din natin ng chance sa mga pelikula. Ako natuwa ako sa story nito, hindi siya katulad ng mga ibang, kasi ang bongga ni Lovie, especially sa mga court hearing, ibang klase talagang yung discussion kung paano na pinag-uusapan. Na tama nga, may mga abogado sa set nila kasi talagang pag-uusapan talaga pag nakita mong medyo may konting pagkakamali. So, ayan na, napakarami pang i-offer ng Regal Entertainment. At syempre, sana katulad ng movie ni Francine Diaz and Seth Fidelin na pinakita na naman uli yung teaser kanina, and yung Untold ni Jody Santa Maria. But anyways, yun na lang muna. Maraming salamat sa patuloy si Direk Connie Macatuno sa patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. Hindi ko napapakahabaan kasi nga anong oras na. Medyo late talaga. Alam niyo naman pag premiere night, ang call time niyan 6, pero magsisimula yung mga 7:30 or 8. Matatapos yan mga 10. So, pag gusto niyo pa mag-interview, pwede pa, pero talagang 10, 11, 12, uwi ka talaga ng madaling araw sa bahay niyo pag mga ganyan situation. But enjoy naman, masaya naman. So, yun na muna for now. At sana, again, guilty pleasure, supportahan po natin. Okay.